Mabuhay, mga ka-forward thinkers! Welcome back sa Melvin C.C. Valenzuela Podcast. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang karaniwang problema sa mga malalaking mall, ang shoplifting. Parang simpleng krimen lang to kumpara sa robbery o terorismo, pero grabe din ang epekto nito sa negosyo at nakakaapekto sa pakiramdam ng mga shoppers. Susuriin natin ang isang totoong shoplifting incident, pag-uusapan natin kung ano ang mga pagkakamali, at aalamin natin ang tamang aksyon at responsibilidad ng bawat miyembro ng security force. Tingnan din natin ang mga importanteng SOPs at security policies, pati na rin ang mga corrective at preventive measures. Kwentuhan ko muna kayo. Ilang taon na ang nakalipas. Nag-consult ako sa isang malaking mall. Tumaas ang shoplifting incidents nila. May isang insidente na kinasangkutan ng mga teenagers na pumasok sa isang mamahaling clothing store. Naghiwa-hiwalay sila, kumuha ng maraming damit at nagpunta sa fitting rooms. Napansin ng isang sales associate na masyadong matagal ang mga ito sa fitting rooms. Nagduda siya at sinabihan ang security guard na malapit. Pero ang guard, dahil baguhan pa lang at hindi sigurado sa procedures ng store, ay nag-hesitate. Hindi niya alam kung may karapatan siyang pumasok sa fitting room area. Pagdating ng store manager, nakawala na ang mga teenagers at maraming damit ang nawala. Ang kwentong ito ay nagpapakita ng ilang problema sa mga shoplifting incident. Una, nagkaroon ng breakdown sa communication. Tama ang ginawa ng sales associate na mag-report, pero ang pag-hesitate ng security guard ay nakapigil sa mabilisang aksyon. Pangalawa, hindi malinaw ang procedures. Hindi sigurado ang guard kung ano ang policy ng store sa pagpasok sa fitting rooms, kaya natagalan. Pangatlo, posibleng kulang sa training ang guard. Ang pag-hesitate niya ay nagpapahiwatig na baka hindi siya fully trained sa paghawak ng shoplifting situations. Sa huli, posibleng walang CCTV coverage sa mga importanteng lugar tulad ng hallway ng fitting rooms kaya mahirap i-review ang insidente. Ngayon, pag-usapan natin ang tamang aksyon at responsibilidad ng bawat miyembro ng security force, bago, habang at pagkatapos ng shoplifting incident. Bago magka-insidente, prevention, CSO. Dapat visible ang mga CSO sa mall, regular na nagpapatrolya para makita ang mga kahina-hinalang kilos tulad ng mga taong kinakabahan, nagtatago ng mga gamit o pumapasok sa fitting rooms na may maraming daladala. Dapat din nilang alam ang layout ng mall at ang lokasyon ng mga high-value stores. Security guard. Dapat nakapwesto ang mga guard sa mga strategic na lugar, lalo na malapit sa mga entrance, exit, at fitting room areas. Dapat silang trained sa mga store-specific procedures at alam nila ang mga shoplifting trends. Dapat din nilang alam kung paano gamitin ang mga tools tulad ng handheld metal detectors. Supervisor. Dapat regular na mag-briefing ang mga supervisor sa kanilang team tungkol sa mga shoplifting prevention strategies. Dapat nilang tiyakin na alam ng lahat ng guard ang security policies at procedures ng mall at gumagana ang lahat ng equipment kasama na ang CCTV systems. Security Manager. Ang security manager ang responsable sa paggawa at pag-implement ng comprehensive security policies kasama na ang malinaw na guidelines sa pag-apprehend ng mga shoplifter. Dapat din nilang tiyakin na lahat ng security personnel ay may sapat na training at updated ang security systems ng mall. Dapat din silang makipag-ugnayan sa mga tenant ng mall para malaman ang kanilang specific na pangangailangan at concerns. Habang nangyayari ang insidente, immediate action, CSO. Kung makita ng isang CSO ang shoplifting incident, dapat niya itong i-report agad sa security guard at supervisor kasama ang description ng suspect at ang lokasyon nito. Dapat niyang obserbahan ang suspect nang hindi nito nalalaman. Security guard. Pagkatanggap ng impormasyon, dapat magpunta ang guard sa lokasyon, i-assess ang sitwasyon, at makipag-coordinate sa store staff. Kung nakalabas na ang suspect sa store, dapat subukan itong sundan habang naglalayo at nagbibigay ng impormasyon sa supervisor. Kung nasa loob pa ang suspect, dapat makipagtulungan ang guard sa store personnel para pigilan ang suspect ayon sa established procedures at respetuhin ang karapatan ng suspect. Huwag makipag-physical confrontation maliban kung kinakailangan at bilang last resort lamang. Supervisor.
Dapat idirekta ng supervisor ang mga security guard at CSO. Tiyakin na tama ang aksyon na ginagawa. Dapat din siyang makipag-communicate sa mall management at, kung kinakailangan, sa law enforcement. Dapat agad siyang pumunta sa lugar ng insidente. Security manager. Dapat ipaalam sa security manager ang insidente at magbigay ng guidance kung kinakailangan. Siya ang responsable sa pakikipag-coordinate sa law enforcement at pagtiyak na na-file ang lahat ng necessary reports. Pagkatapos ng insidente, corrective and preventive, lahat ng security personnel, dapat i-document ng lahat ng involved personnel ang insidente, kasama na ang mga witness statements, CCTV footage, at details ng ninakaw na merchandise. Supervisor, dapat i-review ng supervisor ang insidente kasama ng team para malaman kung saan pwedeng mas pagandahin ang procedures. Security manager, dapat magsagawa ang security manager ng thorough investigation sa insidente. I-review ang security policies at procedures para malaman kung may gaps o weaknesses. Dapat din siyang makipagtulungan sa mall management para mag-implement ng corrective at preventive actions. Ano ang mga specific SOPs at security policies na dapat ipatupad para maiwasan ang shoplifting? Malinaw na apprehension policy. Isang detailed na policy na naglalahad ng procedures sa pagpigil ng mga suspected shoplifters, kasama na ang legal considerations at ang paggamit ng force. Dapat bigyang diin ng policy na ito na ang kaligtasan ng security personnel at ng suspect ay paramount. Fitting room procedures, specific guidelines para sa store personnel at security guards tungkol sa pag-monitor ng fitting rooms, kasama na ang regular checks at procedures para sa paghawak ng kahina-hinalang aktibidad. CCTV monitoring protocol, isang protocol para sa active na pag-monitor ng CCTV systems, lalo na sa mga high-risk areas. Dapat kasama dito ang regular checks ng camera functionality at malinaw na guidelines sa pag-review ng footage pagkatapos ng insidente. Communication protocol, isang malinaw na communication protocol para sa pag-report ng kahina-hinalang aktibidad at pag-coordinate ng mga response sa pagitan ng security personnel, store staff, at mall management. Training program, isang comprehensive training program para sa lahat ng security personnel tungkol sa shoplifting prevention, detection, at apprehension procedures, kasama na ang legal considerations at customer service skills. Sa huli, pag-usapan natin ang mga corrective at preventive actions na dapat gawin para maiwasan ang pag-ulit ng mga shoplifting incident. Pinaigting na training, regular refresher training para sa lahat ng security personnel na nakafocus sa shoplifting trends, detection techniques, at legal considerations. Pinagandang CCTV coverage, pag-install o pag-upgrade ng CCTV systems para matiyak ang sapat na coverage ng lahat ng lugar, kasama na ang mga hallway ng fitting room at mga exit ng store. Pag-isipan ang pag-implement ng CCTV analytics para automatic na ma-detect ang kahina-hinalang kilos. Dagdagan ang security presence. Pag-deploy ng karagdagang security personnel, lalo na sa mga peak hours at sa mga high-risk areas. Pakikipagtulungan sa mga retailer. Makipagtulungan sa mga tenant ng mall para magbahagi ng impormasyon tungkol sa mga shoplifting trends at para mag-coordinate ng mga security efforts. Public awareness campaigns. Pag-implement ng mga public awareness campaign para maiwasan ang shoplifting at para hikayatin ang mga shoppers na mag-report ng kahina-hinalang aktibidad. Regular policy review. Regular na pag-review at pag-update ng mga security policies at procedures para matugunan ang mga bagong banta at best practices. Ang shoplifting ay isang hamon, pero sa pamamagitan ng pag-implement ng mga strategies na ito, malaki ang mababawas sa losses at makakalikha ng mas ligtas na shopping environment. Tandaan, ang security ay responsibilidad ng lahat. Salamat sa pakikinig. Kung nakita ninyong valuable ang episode na ito, please subscribe, share ito sa inyong mga kaibigan, at mag-iwan ng review. Stay safe, stay prepared, at magkita-kita tayo sa susunod na episode ng Melvin C.C. Valenzuela Podcast. Thank you for listening to the Melvin C.C. Valenzuela Podcast. If you found this episode helpful, please share it with someone who could benefit. And don't forget to subscribe for more valuable insights.
You can find us wherever you get your podcasts. Now, it's time to put these strategies into action. I'm confident you'll see positive results. Remember, growth is a continuous journey, not an event. Embrace it and always grow forward.